Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Bakit hindi nababahala si Lily? Sa kasalukuyang kapangyarihan niya, hindi niya kayang saktan si Jeremy. Ang mga Langleys are mayaman at makapangyarihan, at saka ang master ni Jeremy ay si Zachary Hume, ang deputy head ng Tianshan School. Siya ay sinusuportahan nito. Walang-wala si Daryl kung ikukumpara sa kanya. Wala siyang kahit anong internal energy. Magiging masama lang sa kanya kapag hinamon niya si Jeremy. Sa pag-iisip na yon, nahalata sa magandang mukha ni Lily na nataranta ito. Walang nag-akala na walang ganang sasagot si Daryl. Alam mo Jeremy, pakikinggan ko ang suhestyon mong dapat lumuhod at humingi ng tawad. Pero, ikaw dapat yon, ang bago mong girlfriend at ang mga babae mo. Ano, natigilan ang lahat, akala nila ay mali ang pagkakarinig nila kay Daryl. Baliw na ba tong taong to? Wala nga siyang kapangyarihan, ang korporasyon niya ay nabankrupt, pero ganyan pa rin ang sinasabi niya, sa isip ito ng lahat. Hinahanap mo talaga ang kamatayan. Galit na si Jeremy. Kumaway siya at inutusan ang kanyang mga tao. Kunin niyo siya. Ayaw niyang makipag-away kay Daryl, hindi lang sinira ni Daryl ang kasal niya, pero ang kayabangan din nito ay ikinagalit niya. Wala siyang pakialam kung ano ang estado niya. Kailangang gulpihin si Daryl. Naghabol ng hininga ang lahat habang nararamdaman nila ang malakas na kapangyarihan ni Jeremy. Isa siyang level 3 Master General at tinanghal na isa sa mga malalakas na tao sa Donghai City. Iniisip na ng lahat na katapusan na ni Daryl. Asawa ko! Mag-iingat ka, sumigaw si Lily, at pinadyak ang kanyang mga paa. Siya ay nag-aalala ng sobra, kaya nakagat niya ang kanyang mga labi hanggang sa dumugo ito at tinakpan ang kanyang mga mata. Sinisi ni Lily si Daryl sa kanyang pagyayabang. Kung humingi na ng tawad si Daryl kay Jeremy, wala na sanang gulo. Bakit kailangan niyang magpanggap na kaya niya? Ngayon, katapusan na niya. Sigurado si Lily na mabubugbog si Daryl ngayong araw. Pinikit niya ang kanyang mga mata dahil hindi niya kayang panoorin ang asawa niya na mabugbog. Thud. Black. Thud. Tunog ng mga suntok ay narinig sa lugar. Nanginig si Lily. Naiisip na niya kung gaano kalala ang pagbugbog sa asawa niya. Noong binuksan ni Lily ang kanyang mga mata, hindi niya makakalimutan ang nakita niya sa buong buhay niya. Nakatayo lang si Daryl habang ang lahat ng tao ni Jeremy ay nakahiga sa sahig. Nataranta si Jeremy dahil siya na lang ang natitirang nakatayo. Ang buong lugar ang tumahimik at hindi nila alam kung paano natalo ni Daryl ang mga kalaban. Parang nangyari ang lahat sa isang iglap. Tagaktak na ang pawis ni Jeremy. Ano ang nangyayari? Sinabi ni Abbess Mother Serendipity na hindi maibabalik ni Daryl ang kanyang kapangyarihan. Bakit naging mas malakas pa ito? Nang napagtanto ni Jeremy ang kanyang pagkakamali, huli na ang lahat. Nakikita na niyang naglalakad papunta sa kanya si Daryl, kalmado. Ang bawat hakbang nito ay parang niyayanig ang buong lugar. Para sa isang 9 resurrection pill, tinanong mo si Yvonne kung pwede kanyang pakasalan. Sabi ni Daryl, ang mga mata nito ay umaapoy sag-alit habang tinitingnan si Jeremy diretso sa mata. Binalik ko na ang pill sayo, 100 beses na. Sino ang magbabalik kay Yvonne sa akin? Nakakapit na siya sa buhay niya. Sinong hayop ang magbabalik kay Yvonne sa akin? Sumigaw si Daryl, hindi na niya napigilan. Agad siyang sumugod at kinuha ang kwelyo ni Jeremy, sinuntok ng sinuntok, hindi ito natapos. Thud. Black. Thud. Kada suntok ay mas nagiging malakas kaysa sa iba. Nilabas ni Daryl ang pinakamalalim at pinakamalakas niyang pure internal energy at pinalibutan nito ang buong lugar. Natahimik ang lahat dahil dito. Natigilan ang lahat nang makita si Daryl. Para siyang baliw na nawalan ng kontrol habang si Jeremy naman ay sumisigaw na sa sakit kada suntok niya. Anong karapatan mong suntukin ako? Ang mukha ni Jeremy ay dumudugo na. Namilipit siya sa sakit at hindi makagalaw. Patay ka sa akin. Patay ka talaga. Narito ang master ko, sisiguraduhin niyang mamamatay ka ngayon dito, patuloy siyang sumisigaw. Magana ang kanyang ulo, hindi siya makalaban pabalik. Pumunta rito si Jeremy kasama ang kanyang master, si Zachary Hume. Si Zachary ang deputy head ng Tianshan School. Siya ay nahuling magpakita at bigla na lang lumabas.
Inimbitahan ni Jeremy ito sa concert ni Angela Angel para makapag-relax at mag-enjoy. Sinong may alam na makikita niya si Daryl dito? At saka, hindi niya inasahan na bubugbugin siya ni Daryl. Asawa ko, tama na. Tara na, nag-aalala na si Lily dahil kilala niya si Zachary. Kung narito siya, malamang ay mamamatay talaga ngayon si Daryl. Bakit? Sa tingin mo ba aalis ka sa lugar na ito kung narito ang master ko? Hindi kanya hahayaang makaalis ng madali. Hahayaan kanyang magdusa ng 10 beses pa, tumawa si Jeremy. Master, napaisip si Daryl. Kung nandito ang master mo, bubugbugin ko rin siya. Sagot ni Daryl. Sinong mayabang ang nagsabi nun, bigla na lang may boses na nagsalita. Isang mukhang matandang lalaki na nakasuot ng itim na Chinese jacket ang lumabas sa karamihan ng tao. Humawi ang mga tao para makadaan siya. Nang makita nilang lumabas si Zachary, desperadong sumigaw si Jeremy, Master! Master, tulungan mo ako! Tiningnan ng masama ni Zachary si Daryl. Anong karapatan mong bugbugin ang alagad ko sa pangpublikong lugar, sumigaw siya. Nagalit siya nang makita niyang punong-puno ng dugo ang mukha ni Jeremy, hindi na ito makilala. Si Jeremy ang kanyang paboritong alagad, paanong hindi siya maawa rito, nagbugbog siya ng todo. Huminga ng malalim si Daryl. Sinipa si Jeremy sa sahig at sinamaan ng tingin si Zachary. Ano naman kung saktan ko siya? Ikaw. Alagad ko siya, sigaw ni Zachary. Ano naman kung alagad mo siya, mabagal na tanong ni Zachary. Gusto mo bang mamatay? Hayop ka! Masama na sumali ka sa isang kulto at maswerte ka na nakatakas ka. Pero ngayon, anong karapatan mong bumalik dito sa Donghai City para bugbugin ang alagad ko? Hindi kita mapapatawad, agad na sumugod si Zachary. Asawa ko! Takbo! Hindi mapigilang sumigaw ni Lily. Siya ay nagulat noong binugbog ni Daryl si Jeremy, pero anong silbi nun? Kahit anong lakas pa niya, mananalo ba siya kay Zachary na deputy head ng Tianshan School? Kapag nahuli si Daryl, kahit na hindi siya mamatay, baka balatan siyang buhay. Kahit hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa rin. Dapat lang na masaktan siya, sabi ni Evelyn. Isang malakas na internal energy ang lumabas kay Zachary. Sa sobrang lakas nito na palibutan nito ang hangin sa paligid niya nang ito ay lumitaw. Mamamatay si Daryl, sabi ito ng karamihan ng tao. Dapat lang sa kanya yan. Bakit niya hinamon ang deputy head ng Tianshan School? Naramdaman ng lahat na papatayin ni Zachary si Daryl. Sino ang may kayang iwasan ang malakas na suntok na yon? Asawa ko, sumigaw si Lily. Siya ay naluluha na. Gusto niyang tulungan si Daryl pero huli na ang lahat. Nataranta rin si Cersei at sinabing, Daryl, takbo. Ano pa bang hinihintay mo? Kahit na nakikita niyang galit si Zachary, ang paborito niyang alagad ay nabugbog, sino ang hindi magagalit? Pero, hindi gumalaw si Daryl. Tinitigan niya lang si Zachary. Nagbigay ng malakas na suntok si Zachary. Marami ang ayaw tumingin pero alam nilang tapos na si Daryl sa suntok na ito. Ang suntok ay malakas at masakit. Ang mga ayaw tumingin ay sinarado ang kanilang mga mata. Alam nilang kapag nasuntok si Daryl ay mamamatay ito. Wag, pula na ang mga mata ni Lily at paos na ang kanyang boses. Kalmadong gumilid si Daryl para iwasan ang suntok. Ikaw clone ka. Tapos, inangat niya ang kanyang kamay at sinampal ng malakas si Zachary. Sabihin na natin ang katotohanan, mahirap kalabanin si Zachary ng harapan. Pero, minaliit ni Zachary si Daryl, akala niya na kahit level 1 martial marquis lang si Daryl, kaya niyang patumbahin ito agad kaya minaliit niya ito. Sinong makaalam na siya ay mabilis na kaya niyang iwasan ang suntok ni Zachary. Nang sampalin ni Daryl si Zachary sa mukha, at saka napagtanto ni Zachary na minaliit niya si Daryl. Huli na ang lahat. Slap! Ang sampal ni Daryl ay mabilis at malakas. Sumunod ang yanig sa lugar. Naging dahilan ito para lumipad sa ere si Zachary at lumapag ng 20 metro kalayo. Sumuka siya ng dugo pagkalapag niya. Naramdaman ni Zachary na parang luluwa ang kanyang lamang loob na himatay siya. Naghabol ng hininga ang lahat. Isang sampal lang ang nakapagpatumba sa deputy head ng Tianshan School. Tiningnan nila si Daryl na parabang isang halimaw. Gulat na gulat pa rin si Lily at Cersei sa nangyari.
Humingi ka ng patawad ngayon, sabi ni Daryl nang papunta siya kay Jeremy. Hindi nakapagsalita si Jeremy. Natigilan siya. Hindi niya kailanman naisip na ang master niya ay matatalo ni Daryl sa isang sampal lang. Pagkatapos ng lahat, ang master niya ay isang level 4 martial marquis. Lumunok ng matindi si Jeremy habang nararamdaman niyang naglalabas ng malakas na enerhiya si Daryl, dinudurog siya hanggang sa hindi na siya makahinga. Kahit na hindi siya humingi ng tawad agad, mamamatay din naman siya. Pasensya na. Pasensya na. Mali ako. Humingi ng tawad si Jeremy. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Dahil yan ang suhestyon mo kanina. Hiling ni Daryl at tiningnan siya ng masama. Tagaktak na ang pawis ni Jeremy, sumisigaw ang kanyang puso. Nakuha niya si Vera, gusto niyang bugbugin si Daryl sa harap ni Vera para magpasikat. Sinong may akala na mapapahiya siya? Hindi lang siya nabugbog din ang kanyang master. Paano niya pa ipapahiya ang sarili niya sa pagluhod niya sa harap ni Daryl? Gustong umayaw ni Jeremy. Pero, nakita niyang pumilantik ang pulso ni Daryl, isang pulang mahaba na espada ang lumitaw sa kamay niya, alam na niyang wala siyang ibang pagpipilian maliban kung gusto niyang mamatay. Ang espada ay mukhang delikado. Kasama ang masamang tingin ni Daryl, kapag sinabi niyang ayaw niya, natatakot siya na baka maligo siya sa dugo. Thud. Lumuhod si Jeremy. Wala na siyang pakialam sa pagmamataas niya. Kumpara sa sarili niyang buhay, ang pagmamataas niya ay walang kwenta. Pasensya na. Pasensya ka na, Mr. Daryl. Walang tigil na humihingi ng patawad si Jeremy, tagaktak na ang pawis niya. Ikaw din. Tumingin si Daryl kay Vera. Thud. Isang tingin lang ang kailangan para lumuhod si Vera. Agad siyang lumuhod at humingi ng patawad. Nang kumalma na si Daryl, sumimangot si Jeremy at Vera. Ito ay isang madugong laban, ang malakas ay inaapi ang mahina. Hanggat sa kaya mong lumaban, ang mga tao ay magmamakaawa para sa iyong kapatawaran. Noong siya ay walang kapangyarihan, ang 6 Orthodox sects at clans ay pinagtulungan siya. Si Dax ay binugbog ng Emi sect. Ang kakayahan ni Von ay nahigop at ang buhay niya ay nasa bingit ng kamatayan. Ito ang mga bagay na hindi niya makalilimutan. Tumabi kayo. Malamig na sinabi ni Daryl. Para bang nakatanggap ng isang mahalagang utos si Jeremy. Siya at ang kanyang mga tao ay binuhat si Zachary at umalis na sila. Nawala na ang mga tao at nagkaroon ng bagong impresyon kay Daryl. Ang manugang na ito ay hindi pala walang kwenta katulad ng dati. Ang mga mata niya ay mas malupit, umabot na sa punto na natakot na sa kanya ang mga tao. Ladies and gentlemen, magsisimula na sa ilang sandali ang concert. Pakiusap ko lang ay umupo na kayo. Bigla na lang may nagsabi ng anunsyo sa speakers. Bumalik sa ulirat si Lily at kinuha ang braso ni Daryl, naglakad sila papunta sa kanilang upuan. Asawa ko, ang galing mo. Punong-puno ng kasiyahan at paghanga ang mukha niya. Sabay silang naglakad papunta sa lugar kung saan ang concert. Nagsalita si Evelyn, anong kamangha-mangha doon? Ang hina ni Zachary. Tumahimik ka nga Evelyn. Sumunod ka sa akin, sabi ni Sirs, hawak ang kamay ni Evelyn. 10,000 tao ang nasa concert, ang stage ay sobrang liwanag at maganda. Ang kada fan ay may hawak na glow stick sa kanilang kamay at gustong makita at mapanood si Angela Angel. Nakakuha ng magandang upuan si Lily. Sa harap ito, pangatlong hilera, 111, 112, 113, and 114 na. Sa 111 dapat upo si Daryl at sa 112 naman si Lily, pero nagreklamo si Lily na hinaharangan ng tao sa harapan niya ang tanawin kaya naman nagpalit sila. Si Daryl na lang ang hindi mapakali dahil pinagitnaan siya ni Lily at ni Evelyn. Nang upo na siya, sinipa ni Evelyn ang kanyang binti. Ano ba to? Bakit ako sinipa nito nang walang dahilan, sa isip ni Daryl? Anong ginagawa mo, sabi niya. Bakit ka sumisigaw? Di ko naman sinasadya. Malamig na sinabi ni Evelyn. Ano? Hindi ba yun sadya, sa isip ni Daryl? Hindi na siya nakipag-away dito. Umupo na siya at sumandal agad nang may maramdaman siyang matulis na tumusok sa puwet niya. Nakita niya ang isang hikaw sa upuan at napansin na dumudugo ang puwet niya. Alam mo ikaw,
Ano bang problema mo? Napansin niyang walang hikaw sa kaliwang tenga si Evelyn. Hindi naman tanga si Daryl para hindi malaman kung kanino ang hikaw na yon. Muntik na siya maiyak sa sakit. Kailan ba niya nasaktan si Evelyn? Nahulog ko yon, hikaw ko. Aksidente lang yon. Sabi ni Evelyn. Kinuha niya ang hikaw niya at tinapon ito. Sinira mo yung hikaw ko, tapos ikaw pa may ganang magreklamo. Anong klase? At saka, pwede ba wag kang tumabi sa akin? Naiirita ako sa'yo. Sabi niya. Inirapan siya ni Daryl. Walang pag-asa, tong babae na to. Hindi nagpasindak si Daryl kay Evelyn. Uupo na siya pero tiningnan niya muna kung may matulis na bagay ulit sa upuan niya bago siya umupo. Nang uupo na siya, sinuri niya ang paligid. Naging emosyonal siya sa passion ng mga fans ni Angela. Ito ang kaibahan ng legendary pop star sa isang regular lamang. Ang laki ng concert na ito ay kasing laki ng concert ng mga international pop star. Angela! Angela! Sabi ng mga tao, sumisigaw na may tuwa sa kanilang mukha habang nagsisimula na ang concert. Isang eleganteng figura na nakasuot ng maroon na evening gown na may nakaburdang crystals ang lumitaw sa stage. Mukha talagang isang legendary pop star si Angela, sobrang ganda. Hindi mapigilan ni Daryl na i-cheer ito. Namangha siya. Si Angela ay nasa edad 30 na pero napanatili niyang maganda ang katawan niya. Wala man lang sensyales ng katandaan at syempre ang kanyang figura, para lang siyang nasa edad 20. Hello, Donghai City. Ako si Angela Angel. Kumusta kayong lahat? Tanong ni Angela. Tinuro niya ang mic sa audience. Naging maingay ang mga tao nang magsimula silang mag-cheer at pumalakpak. Kabisado na ni Angela ang pakikipagsalamuha sa mga tao habang siya ay nakangiti at kumaway sa kanila, hindi ito mukhang napilitan. Bawal salita na sinasabi niya ay may kasabay na cheers at sigaw. Ang kapaligiran ay sobrang saya. Angela! Mahal kita! Angela! Ang saya ng kapaligiran. Sobrang saya ni Lily. Pero, napanatili niyang maayos ang kanyang postura habang sumisigaw siya ng malakas. Si Evelyn naman ay nasasabi. Kumaway siya gamit ang glow stick na hawak niya at sumigaw, Angela! Angela! Sino ang mag-akalang isa siyang diehard fan? Sobrang saya ni Evelyn na nakita niya ang kanyang iniidolo sa personal. Kinaway niya ang glow stick na nasa kamay niya at natamaan ang ulo ni Daryl. Ano ba yan? Una, yung hikaw. Ngayon naman ito, sa isip ni Daryl. Alam mo ikaw, hindi na kayang pigilan ni Daryl ang galit niya. Tumigil ka nga. Ginambala niya ito. Sinasabi ko sa'yo, nandito ako para manood ng concert ni Angela. Wala kang karapatang istorbohin ako. Kung hindi, wag mo akong sisihin sa hindi pagsabi sa'yo, sinamaan niya ito ng tingin. Hayop na to, sabi ni Daryl sa isip niya, at hindi siya pinansin. Sa mga sandaling yon, ang boses ni Angela ay naririnig na sa buong arena. Ang live na pagkanta ni Angela ay nakamamangha. Kumanta siya ng mga classics niya at pagkatapos ng 1 oras na pagkanta, namaos na siya. Nataranta ang mga fans niya at sumigaw, Angela, tama na ang pagkanta. Alagaan mo ang boses mo. Angela! Huwag ka muna kumanta. Nag-aalala kami para sa'yo. Ngumiti si Angela, hinawakan ang Mickey at sinabing, bakit hindi niyo ako sabayan sa susunod kong kakantahin? The Invisible Wings. Yehe, sumigaw ang mga tao. Ang malaanghel niyang boses ay pumalibot sa buong lugar. Ito ay isang classic na kanta ni Angela na alam ng lahat. Sumabay ang lahat sa pagkanta. Sobrang saya ng concert. Siguro ang boses ni Angela ay masyadong maganda, o kaya naman marami ang nakaka-relate sa kantang ito, marami ang umiiyak, kasali na doon si Evelyn. Masyadong nag-enjoy si Daryl nang biglang tumunog ang phone niya. Nakita niya na galing ang tawag mula kay Dax. Huling nagkaroon siya ng balta rito ay noong nakuha siya ng Abyss Mother Serendipity at kung paano siya gulpihin ni Jean hanggang sa mamatay siya. Habang nagpapagaling si Dax buong oras ay hindi niya sinubukang tawagan si Daryl. Kaya agad-agad na kinuha ni Daryl ang kanyang telepeno nang tumawag ito. Dax, sigaw ni Daryl. Dax. Gayunpaman, masyadong maingay ang concert.
Hindi niya marinig kahit isa sa mga salitang binibigkas ni Dax. Nang ibababa na niya ang tawag upang magpadala na lamang ng mensahe para kay Dax, ay hinablot ni Evelyn ang kanyang phone at itinapon ito sa sahig. Wala na bang mas nakakainis pa riyan? Nandito tayo para manood ng concert, pero nasa tawag ka. Wala ka bang kahit na anong respeto? Ungol ni Evelyn at sinamaan ito ng tingin. Anong ginawa mo? Sigaw ni Daryl na napakalakas. Kinuha ni Daryl ang kanyang phone at nakita ang basag na screen nito. May sakit ba to sa utak? Isip niya sa kanyang sarili. Ano bang problema mo? Lahat sumisigaw doon, bawal bang kuhain ko tong tawag? Sabi niya habang nangangalaiti sa galit. Hindi pwede. Malapit ka sa akin, kaya kapag nagsalita ka, hindi ko maririnig siyang kumanta, ganti ni Evelyn. Ayaw ni Daryl patulan pa ang babaeng ito. Hindi niya ito pinansin at kinuha ang kanyang telepeno. Sa parehong oras na yon, natapos ni Angela ang kanyang kanta, hinawakan niya ang kanyang mikropono, ngumiti, at nilibot ang kanyang paningin sa paligid. Gusto ko pasalamatan ang lahat sa pagsabay sa aking awitin. Ang concert na ito ay mahalaga sa akin, at hindi ko ito makakalimutan buong buhay ko. Salamat sa lahat ng suporta na ibinigay niyo sa akin. Tahimik ang paligid habang binibigyan siya ng pagkakataon magsalita. Nagpatuloy si Angela, naghanda ako ng isang espesyal na sorpresa ngayon para ibalik ang suporta na binibigay nyo. May papel at panulat sa inyong mga upuan. Isulat niyo riyan ang inyong kahilingan, gawin itong eroplanong papel at ipalipad ito sa akin. Susubukan kong tuparin ang kahilingan sa sino mang makuha ko. Nagwala ang mga tao sa kasabikan at dali-daling kinuha ang anumang mayroon sa ilalim ng kanilang upuan. Sinabi ni Angela na tutuparin niya ang kanilang kahilingan. Kahit na may posibilidad na hindi makuha ni Angela ang kanilang eroplanong papel, ay sabik na sabik pa rin sila. Isang karangalan ito na mapili ni Angela Angel. Lahat ay nagsulat ng kanilang kahilingan. Nakita rin ni Daryl si Evelyn na nasasabik din sa pagsulat ng kanyang mga kahilingan. Pinuno niya ang buong papel na parang nagsusulat ng mahabang sanaysay. Hubby, bakit hindi ka rin sumulat ng isa? Mahinahong udyok ni Lily kay Daryl. Oo naman, sige. Kinamot niya ang kanyang ulo. Ang kanyang pinakamalaking hiling sa ngayon ay para sa paggaling ni Yvonne. Gayunpaman, walang sino man ang makakapagpatupad ng kanyang kahilingan. Nag-isip siya ng ilang sandali bago tumingin kay Evelyn at ngumiti ng malapad. Naisip ni Daryl kung paano siya sinipa at sundutin ng hikaw ni Evelyn. Dali-dali niyang sinulat ang kanyang kahilingan sa papel at tinupi ito. Makalipas ng ilang minuto, kinuha ni Evelyn ang mikropono at sabay sabi ng, handa na ba kayo? Bibilang ako ng 3, pagkatapos ay ipalipad niyo ang eroplanong papel, ok. Ang numero sa inyong upuan ay dapat na nakasulat sa papel. Babasahin ko ang numero sa sino mang mapipili. Ang kamera ay pupunta sa upuan na yon at ipapakita sa screen ang maswerteng tao. Kuha niyo. Ok. Ngumiti si Angela sa kanilang madamdaming sagot. Bibilang ako ng 3, at ipalipad niyo ang eroplanong papel papunta sa akin, ok. Okay, sigaw ng mga tao. 1. 2. Ngumiti si Angela, tumaas ang tono ng kanyang boses. 3, sigaw niya ng sabik na sabik. Hush! Hindi mabilang ang eroplanong papel na lumipad sa hangin. Parang mga bulalakaw sa langit. Maraming eroplanong papel ang halos hindi nakaabot sa entablado. Isa lamang ang lumipad sa isang perpektong parabolang linya ang napadpad papunta sa dibdib ni Angela. Hindi pa nakakagalaw si Angela, pero ang eroplanong papel ay lumipad sa kanya. Kinuha niya ito ng malumanay, napasinghap ang lahat. Sino ang maswerteng napili? Tumingin sila ng may pag-asa sa kanilang mga mata nang dahan-dahang binubuksan ni Angela and eroplanong papel, sinabi niya na may ngiti, babasahin ko ng malakas ang hiling sa papel na ito. Dahan-dahang sinabi ni Angela, ito ang hiling ng maswerteng napili, mahal naming Angela, dinala ko ang aking anak na babae ngayon. Nakaupo siya sa aking tabi. 5 taon na ang nakalilipas, ang aking anak ay nagkaroon ng sakit at naging pipi. Mahal na mahal ka niya, kaya dinala ko siya rito. Ang hiling ko sa'yo ay ang mayakap mo ang aking anak. Nakikinig ang lahat habang binabasa ni Angela ang nasa papel. Nang natapos niyang basahin, hindi napigilan ni Angela ang maging emosyonal, ipapakita sa screen ang maswerteng napili.
Tingnan natin kung sino ang taong ito. Huminto siya saglit pagkatapos ay sinabi, ang maswerteng napili ay nakaupo sa row 3, 112. Lahat ng kamera ay tumutok sa numerong nabanggit ni Angela. Lumitaw ang mukha ni Daryl sa malaking screen. Natigilan si Lily at naisip na, kailan nagkaroon ng anak si Daryl. At pipi? Humiyaw ang mga tao. Marami ang nakakaalam na isang live-in son-in-law si Daryl, pero hindi pa nila naririnig na may anak siyang babae. Ngumiti si Angela, ipakita niyo sa akin ang anak na nakaupo sa kanan niya. Tumutok ang kamera kay Evelyn. Daryl. Ikaw. Namumula si Evelyn. Napagtanto niya na gusto lamang ni Daryl na mapahiya siya. Hush! Mabilis na itinaas ni Daryl ang kanyang kamay at sinundot and mute ako point ni Evelyn, kaya hindi niya magawang magsalita. Bait ng anak ko, tumawa siya. Jigong to, mura ni Evelyn sa sarili. Hiyang-hiya na siya pero hindi siya makapagsalita. Dalhin dito sa entablado ang mag-ama. Mukhang napakabata pa ng tatay. Palakpakan natin sila. Hayag ni Angela. Pinipigilan ni Daryl ang kanyang tawa at sinabi kay Evelyn, mahal kong anak, iniimbitahan ka ng idol mo sa stage. Sabay hawak dito. Sa sandaling yon, galit na galit si Evelyn na gusto niyang patayin si Daryl. Gayunpaman, wala siyang magawa na kahit ano dahil concert ito ng paborito niyang idolo, kaya kinuyom niya ang kanyang kamao at pinatili ito na ganoon. Tuwang-tuwa si Daryl habang pinapanood si Evelyn na nangangalaiti sa galit pero hindi makapagsalita. Mababayaran na rin niya sa wakas ang mga ginawa ni Evelyn sa kanya. Tayo na, anak, sadyang sigaw na banggit ni Daryl. Walang masabi na kahit na ano si Evelyn at nanatili siyang pipi. Nababalisa na siya at naiinis sa mga oras na yon. Palakpakan natin sila, ulit ni Angela. Sobra na ang pagkabalisa ni Evelyn, ngunit wala siyang masabi. Ang mga mata ng lahat ay nasa kanila, kaya napilitan siyang maglakad sa entablado kasama si Daryl. Natatawa sina Lily at Serge sa dalawa. Ang dalawang magkaribal na ito ay hindi talaga mapigilan. Nang umakyat na sila sa entablado, sentro ng atensyon si Evelyn. Ang batang babae na mayroong maroon na kulay ng buhok na tila ay kaakit-akit. Ang kanyang perpektong mukha, payat ngunit nakakakit na katawan. Siya ang halimbawa ng perpektong batang babae. Napasulyap sila kay Evelyn pagkatapos ay kay Daryl, natigilan ang lahat. Paano naging anak ng isang binatang tulad ni Daryl ang babaeng ganyan na kalaki? Isa ba itong biro, isip ng lahat? Parehong nilapitan ni Angela ang dalawa, nakangiti. Sumulyap siya kay Evelyn, at kay Daryl, sinabi niya. Ang ganda ng anak mo. Sinubukan magsalita ni Evelyn, ngunit hindi niya magawa dahil sa mute ako point na ginalaw ni Daryl. Sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong makita ang kanyang iniidolo ng malapitan, pero hindi naman siya makapagsalita. Bigong-bigo si Evelyn. Ang bata mo naman para maging ama ni Evelyn. Ilang taon ka na? Tanong ni Angela, pagkatapos ay itinutok ang mikropono sa kanya. Maaga akong nagpakasal, pagsisinungaling niya. Mukha kang bata. Hindi kayo mukha mag-ama, mas mukha kayong magkapatid, sabi ni Angela. Oo, masyadong bata, sigaw ng isang tao sa madla. Gwapo rin siya. Gayunpaman, nakilala si Daryl ng ilan sa mga tao sa madla. Hindi ba siya yung live-in son-in-law? Kailan pa yan nagkaroon ng anak, sigaw ng mga tao. Kumalat ang katanungan na yon sa madla. Mayroong 10,000 mga tao ang narito. Napakaingay na ng madla. Hindi marinig ni Angela ang sigaw ng mga tao nang niyakap niya si Evelyn. Naging blanko ang pag-iisip ni Evelyn habang niyayakap siya ng kanyang idolo. Bigla nawala ang galit niya, labis na siyang nasisiyahan. Tumingin si Angela kay Evelyn at sinabi, Girl, nakikita kong mahal na mahal ka ng iyong ama. Ang kanyang hiling ay tungkol lahat sa'yo. Bakit hindi mo rin siya yakapin? Ano? Gusto mong yakapin ko yung bigok na yan, sa isip ni Evelyn. Nanginginig siya sa kagustuhang sumuway. Pero, nasa harap siya ng maraming tao. Kung hindi niya yayakapin si Daryl, mabibigo ang kayang iniidolo, at sobrang awkward nito. Sa sandaling yon, kinagat ni Evelyn ang kanyang labi hanggang sa halos dumugo ito. Walang magawang niyakap niya ng mabilis si Daryl at umalis. Natutuwa si Daryl dahil napilit si Evelyn na yakapin siya.
Anak, natupad na ang kahilingan mo. Tayo na. Himok ni Daryl at ngumiti sa kanya. Masamang tingin ang ginawad ni Evelyn sa kanya bago lumingon ng ngiti kay Angela bago umalis sa entablado. Natapos ang concert, ngunit ayaw pang umalis ng mga tao. Nakita yon ni Angela at tila ayaw na rin niya umalis sa entablado. Nagkaroon ng mga kantahan kasama ang madla bago matapos ang concert. Nanatiling matagal ang mga tao roon bago magpasya na umalis ng tuluyan. Hinawakan ni Daryl ang kamay ni Lily at umalis. Agad namang tumakbo si Evelyn kay Daryl upang sipain ang puwet nito at muntik nang mahulog si Daryl. Mabait kong anak, bakit mo sinisipa ang papa mo? Sabi niya nang walang kabuluhan. Nanatiling pipi si Evelyn. Tinapunan niya ng masamang tingin si Daryl at umalis. Galit si Sirs pero kalaunan ay ginawa na rin niyang katatawanan ang nangyari. Daryl, ginalit mo si Evelyn. Pupunta ako para aluin siya. Mag-enjoy kayong dalawa, sabi ni Sirs kay Lily at Daryl bago siya pumunta kay Evelyn. Sa isang sulyap, nawala na siya sa karamihan ng mga tao. Niyakap ni Lily ang braso ni Daryl at nagreklamo, "Hubby, bakit mo inaapi si Evelyn?" Inaapi, naisip ni Daryl. Pait nang umiti si Daryl, ako kaya ang naapi. Hindi mo nakira kung paano niya sundutin ng hikaw puwet ko o kung paano niya binasag phone ko. Tumawa si Lily at sinandal ang ulo nito sa balikat ni Daryl. Honey, may sasabihin ako, ani Daryl. Ano yun? Humugot ng malalim na hininga si Daryl. Sugatan si Yvonne habang sinusubukan niyang iligtas ako. Nagpakasal kami. Nang problema si Daryl na sabihin ito kay Lily matagal na panahon na, pero kailangan niya itong malaman. Kasal. Nanginig si Lily nang nanigas ang ngiti sa kanyang mukha. Sobra siyang natigilan. Nataranta si Daryl. Sinubukan akong iligtas ni Yvonne. Nawala ang kanyang kakayahan, at mayroon na lamang siyang ilang oras na natitira para mabuhay. Ayoko na magkaroon siya ng panghihinayang, o panghihinayang sa aking sarili, kaya ako. Ayaw kong marinig ito. Basa ang mga mata ni Lily. Nakikita niya na may nararamdaman sila sa isa't isa. Parang may punyal na sumaksak sa kanyang puso nang nalaman na nagpakasal sila. Gusto kong mapag-isa. Tumakbo si Lily. Malungkot na pinagmasdan ni Daryl si Lily na tumakbo palayo sa kanya. Naisip niyang habulin siya nang tumunog ang kanyang phone. Kahit nabasag ang screen nito, alam niyang si Dax ito. FCK. Tumawag si Dax noong nasa concert siya. Hindi niya alam kung para saan. Tinampal niya ang kanyang noo at agad na sinagot ito. Daryl. Pumunta ka ngayon sa Sanders Mansion. Dalian mo. Balisang sabi ni Dax. Nataranta si Daryl sa pagkabalisa ng pagkakasabi ni Dax. Ano nangyari? Umiling si Dax. May iniligtas lang ako. Mayroon ka bang elixir na makakatulong sa kanya? Dalhin mo rito, bilisan mo. Jigo ka. Tinakot mo ko, galit na sambit ni Daryl. Akala niya dumating na naman ang Abbess Mother Serendipity para maghanap ng gulo. Tinanong niya si Dax, sino ang niligtas mo? Umiling si Dax. Hindi ko siya kilala. Nakita ko siya sa labas ng kagubutan, at mayroon siyang mga sugat sa buong katawan niya. Hindi ko siya maiwanan, kaya dinala ko rito sa bahay. Nagpatuloy si Dax, pero mukhang hindi na siya makakaligtas ng matagal. Labis tong galos niya. Pumunta ka rito. Magdala ka ng elixirs. Tumango si Daryl, papunta na ako. Binababa niya ang telepono at nagtawag ng taxi. Sanders Mansion, ani Daryl. Hindi mapigilan ng driver na mapalingon kay Daryl. Ang Sanders Mansion ay sikat sa Donghai City, at si Dax ay isang maimpluwensyang tao. Gayunpaman, ang kanyang kapangyarihan at impluwensya ay bumagsak simula nang nahuli siya at patayin ang halos lahat ng kanyang mga tauhan ng Abbess Mother Serendipity. Ngayon, ang underworld ng Donghai City ay nasa ilalim na ng pamamahala nina Abby at Brandon Guy. Sa backseat, tumunog ang phone ni Daryl nang naisipan niyang umidlip. Akala niya ay si Dax muli ito, pero mula ito kay Chester Wilson, ang military advisor ng Eternal Life Palace Sect. Nakilala niya si Chester habang nasa bilangguan, naging mabuting magkaibigan sila kaagad. Bakit biglang napatawag si Chester? Nagtataka si Daryl habang sinasagot ang tawag.
Bro? May nangyaring masama, sigaw ni Chester. Chester, anong nangyari? Huwag kang mag-alala. Dahan-dahanin mo lang, pagkalma ni Daryl. Huminga ng malalim si Chester at nagsimulang magpaliwanag ng dahan-dahan. 3 araw na nakakalipas, iniwan ng ating Secmaster ang ating altar upang tumungo sa Donghai City. Walang nagtakang magtanong kung saan siya pupunta. Pero, ngayon, pinadala niya tayo ng rescue signal. Nagpapadala lamang siya ng signal kapag nasa matinding kapahamakan siya. Malamang ay may nangyari sa kanya. Ipagtipon-tipon mo ang iyong tauhan at halughugin ang buong Donghai City. Kailangan natin siyang hanapin. Ano? Nasa kapahamakan ng Secmaster. Biglang natigilan si Daryl. Sinabi niya, "Oo naman, sigurado. Huwag kang mataranta. Ipapadala ko ang mga tao ko para hanapin siya." Ibinaba ni Daryl ang tawag, sunod ay tinawagan niya si Kailan Lewis para pagtipunan ang mga tao niya at hanapin ang Eternal Life Palace Secmaster sa Donghai City. Sa Sanders Mansion, si Dax ay naglalakad ng pabalik-balik sa kanyang silid. May nakahiga sa kanyang kama at sugatan ito. Nakita siya ni Dax sa labas ng kagubatan. Nang nakita kung gaano kasama ang mga sugat nito ay agad niya itong dinala sa kanyang bahay. Nang nakita niya ang lalaki, gulat si Dax, hindi pa siya nakakakita ng ganitong kalala ang mga sugat sa katawan. Sa pamumuno niya ng maraming taon sa Donghai City, si Dax ay marami ng nadaluhang gyera. Hanggang ngayon, mayroong peklat si Dax sa buong katawan dahil sa mga away. Naalala niya ang pinakamalalang away na nangyari sa kanya sa isang bar. Nakatanggap siya ng 36 na saksak mula kay Donoghu Dixon habang sinusubukang iligtas si Lily. Sa kabila noon, walang-wala yon kumpara sa natamo ng lalaking sugatan sa harap niya. Mayroong 100 o maraming pangsaksak sa taong ito. Gayon din, nasugatan siya mula sa espada, hindi mabilang ang kanyang mga sugat. Nakakapit siya sa kanyang buhay, walang malay. Hindi makapaniwala si Dax na buhay pa ito sa kabila ng mga saksak na natamo. Ginawa na niya ang lahat upang matigil ang pagdurugo, pero hindi ito makakatulong. Kailangan niyang maghintay na dumating si Daryl. Sa oras na dumating si Daryl, tiyak na magkakaroon ng solusyon, dahil alam ni Daryl ang tungkol sa paggawa ng mga elixir. Gayunpaman, hindi alam ni Dax kung aabot pa ang lalaki ito ng matagal. Sa sandaling yon, biglang nagising ang lalaki, at umubo ng dugo, habang ang kanyang mukha ay nagiging puti na. Sa sobrang tuwa, pinuntahan ni Dax ang lalaki at sinabi, "Kaibigan, gising ka na sa wakas." Tumitig ang lalaki kay Dax at nagtanong ng mahina, Sino ka?" Nag-iingat ito. "Ako si Dax Sanders." "Huwag kang matakot. Ako ang nagligtas sa iyo," ani Dax. "Sir, saan ka po nanggaling, at anong nangyari?" "Iniligtas mo ako." May napagtanto ang lalaki. Mahina niyang sinabi, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Dax, "Sa salamat, sir. Ako si Callum Webby, ang Secmaster ng Eternal Life Palace." "Ano? Secmaster ng Eternal Life Palace?" Natigilan si Dax, nag-iingay ang kanyang isip. Ang Eternal Life Palace at ang Grandmaster Heaven Sect ay magkatumbas. Ayon sa alamat, ang Secmasters ng Eternal Life Palace at Grandmaster Heaven ay napakalakas na tao. Sino ang nakakaalam na iniligtas niya ang Secmaster ng Eternal Life Palace? Napalunok ng matindi si Dax. Hindi na niya napigilang itanong, sino ang nanakit po sa inyo ng ganito kalala? Napakalakas ng mga tao na yon upang masaktan ng ganito ang Secmaster ng Eternal Life Palace. Umubo ng mas maraming dugo si Callum. Halata na hindi na siya magtatagal pa. Pinapapanggaliitin niya ang kanyang mga ngipin at kinuyom ang kamao, at sinabi, ang 6 Orthodox sects. Inatake nila ako. Nanghihinang nagpaliwanag ito kay Dax, kahit na pautal-utal ay naintindihan naman ito ni Dax. Si Callum ay may isang anak sa labas na babae sa Donghai City na binibisita niya paminsan-minsan. Gayunpaman, noong oras na yon, nalaman ng 6 Orthodox sects ang pagbisita niya, matagal na nilang itinuturing na Eternal Life Palace na isang masamang kulto, kaya hindi nila sinayang ang pagkakataon na mapuksa ang Secmaster nito. Tinipon nila ang lahat ng kanilang elders at heads, na halos 100 o higit pa, at inatake si Callum. Kung kakalabanin niya ito ng isa sa isa, walang dapat ikabahala, ngunit ang pagharap sa 100 bihasang mandirigma, laban sa isa ay mahirap.
Nakahanap siya ng paraan na makatakas, dahil sa kanyang mga natamo na sugat ay hinimatay siya sa kakahuyan, kung saan iniligtas siya ni Dax. Umubo pa ng maraming dugo si Callum matapos ipaliwanag ang lahat kay Dax. Sobrang emosyonal siya. Ayos ka lang po ba? Tanong ni Dax. Wala na akong oras, nauutal na ani ni Callum, sobrang malungkot. Pinakawalan ni Dax ang isang mahabang buntong hininga. Kahit na hindi niya ito kilala ng personal, makikita niya na isang beses na malakas na figura nito at malapit ng mamatay. Isang napakalaking trahedya. Pagkatapos, sabi ni Callum at kumaway sa kanya, Sir, halika rito. Hindi na nag-isip ng mabuti si Dax habang papalapit sa kama nito at yumuko siya. Buzz! Natakot si Dax. Sinubukan niyan iwasan ito pero mabilis si Callum. Dumapo ang mga palad niya sa kanyang ulo. Hindi niya alam kung bakit hinawakan ni Callum ang kanyang mga kamay ng biglaan. Nang nilagay ni Callum ang kanyang palad kay Dax, naramdaman niyang parang sasabog ang kanyang utak. Gayunpaman, hinawakan ni Callum si Dax, nakaramdam siya ng isang pag-agos ng lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Sir, huwag kang gumalaw, mahigpit na sabi ni Callum. Wala na akong oras. Dahil iniligtas mo ako, nangangahulugang pinagtagpo ang ating tadhana. Bago ako mamatay, karangalan ko na bayaran ang iyong kabutihan. Ipapasa ko sa iyo ang aking kapangyarihan. Inaasahan kong gagawa ka ng magagandang bagay sa hinaharap, paliwanag ni Callum. Buzz! Naramdaman ni Dax ang kanyang internal na enerhiya na tumataas ng malaki. Bigla siyang sumabog, naging isang martial marquis. Ang kapangyarihan ni Callum ay patuloy pa ring pinapasa sa katawan ni Dax. Ipinasa niya ang level 1 Martial Marquis, pagkatapos ay level 2 Martial Marquis, at level 3 Martial Marquis. Parang sasabog na si Dax sa lakas ng internal energy na pumapasok sa kanyang katawan. Nangitngit naman ang mga ngipin ni Callum habang ipinapasa ang pinaghirapan niyang internal energy mula sa buong buhay niyang pagpapalakas kay Dax. Hindi maaaring ipasa ng kahit na sino ang kanyang internal energy sa ibang tao pero sinanay ni Callum ang teknike na tinatawag bilang grafting method. Tanging Eternal Life Palace lang ang nagmamayari sa teknike na ito, at tanging ang pinuno lamang ng sekta ang maaaring mag-aral at magsanay nito. Wala nang kahit na ano pang paraan maliban sa grafting method na magagawa ang kahit na sino para maipasa ang kanyang internal energy sa ibang tao. Alam ni Callum na maaari nang mawala ang kanyang hininga anumang oras. Kaya kaysa sa pagsayang ng kanyang pinaghirapang pagpapalakas, bakit hindi na lang niya ipasa ang lahat ng ito kay Dax para mabayaran ang kanyang utang na loob dito? Callum, hindi. Mabubuhay ka pa. Mayroon akong kinakapatid na mahusay sa paggawa ng mga elixir, siguradong maililigtas ka niya. Sigaw ni Dax. Wala na rin yung saysay. Wala nang kahit na anong elixir ang makapagliligtas pa sa akin. Kaya huwag ka nang gumalaw. Sermon ng nagngingit-ngit na si Callum. Sumabog ang naglalakasang mga alon ng internal energy sa katawan ni Dax. Naramdaman niya na parabang nabinyagan ang kanyang meridian ng internal energy. Dito na tumaas ng husto ang kanyang level. Level 4 Martial Marquis. Level 5 Martial Marquis. Level 1 Martial Saint. Nakakatakot ang pangyayaring ito. Umangat siya mula sa pagiging isang Master General papunta sa pagiging isang Martial Saint sa loob ng napakaiksing panahon. Buzz! Huminga ng malalim si Callum at inangat na rin sa wakas ang kanyang kamay kay Dax. Nasugatan siya ng husto, pero matapos ipasa ang lahat ng natitira niyang internal energy kay Dax, mas lalo siyang nagmukhang mahina na parabang tumanda ang kanyang katawan ng 10 taon. Para na siya ngayong isang lalaki na kasalukuyang nasa dulo ng kanyang buhay. Tumingin si Callum sa kanya, at nanghihinang sinabi na, masyado pang mababa ang level ng katawan mo kaya hanggang level 1 Martial Saint lang ang naabot nito. Mayroon pang natitirang bahagi ng internal energy ang hindi na-absorb ng iyong katawan. Pero ang hindi mo na-absorb na internal energy ay unti-unting ilalabas ng iyong energy field. Sa loob ng 1 taon, mas magiging mabilis ng 10 beses ang ipapakita mong improvement kaysa sa isang pangkaraniwang cultivator. At kung isa kang talentadong cultivator, sa loob ng 1 taon, ay magagawa mo ng maging isang martial emperor. Nasurpresa at natuwa rito ng husto si Dax. Nabahala siya ng husto matapos makita ang nasa dulo na ng kanyang buhay si Callum. Pilit nang umiti si Callum at sinabing,
Nagawa kong libutin ang daigdig ng buong buhay ko. Kaya wala na akong pagsisisihan, ngayong alam ko nang hindi na sayang ang pinaghirapan kong lakas bago ako mamatay. Wala akong pinagsisisihan. Haha! Kahit na nanghihina ang kanyang boses, buong pagmamalaki pa ring nagsalita si Callum. Nasasaktan siyang tiningnan ni Dax, mayroon ka pa bang hiling? Kung mayroon pa akong maitutulong sa iyo, buong puso ko iyong gagawin. Kinuha ni Callum ang isang kulay purple na jade token, at isang sulat. Binigay niya ito kay Dax at sinabing, tandaan mo, ito ang aking token, ito ang simbolo ng taong namumuno sa Eternal Life Palace. Kasama ng sulat na ito na naglalaman ng aking will, kinakailangan mo itong ibalik sa altar ng Eternal Life Palace, at ibigay kay Military Advisor Chester Wilson. Dahan-dahang pumipikit ang mga mata ni Callum habang pilit na minumulat ang mga ito. Tandaan mo, kailangan mo itong ibigay kay Chester. Sabihin mo, na kahit itinuturing ng marami ang Eternal Life Palace bilang isang masamang kulto, sa sandaling sumapit ang digmaan sa pagitan ng New World at World Universe, huwag kayong maging traidor. Kailangan ninyong umiwas sa pagiging espya ng New World. Itinago ni Dax ang token at ang sulat. Tumango siya at siniguro kay Callum na huwag kang mag-alala. Ibibigay ko ito sa kanya. Tumango rito si Callum at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Dito na nakaramdam ng sakit sa kanyang puso si Dax. Thud. Lumuhod siya at yumuko sa harap ni Callum ng 3 beses. Kahit na hindi si Callum ang kanyang master, nagawa pa rin itong ipasa ang lahat ng kanyang internal energy kay Dax. Dahil dito ay nagpasalamat ng husto si Dax kay Callum. Ang huling mga salita ni Callum na sa sandaling maganap ang isang malaking digmaan, huwag na huwag maging isang traidor, ay sinabi niya ng buong pagmamalaki at positibo. Na-overwhelmed dito ng husto si Dax habang tumutulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Samantala, nakarating na rin si Daryl sa mansyon ng mga Sanders. Nang makababa siya sa taxi, mabilis siyang pumasok sa hall at sumigaw ng Dax. Dax! Tumakbo siya pataas, binuksan ang punto at nagulat sa kanyang nakita. Isang lalaki ang walang buhay na nakahiga sa kama habang katabi ng may namumulang mga mata na si Dax. Buwisit, huli na ako, isip ni Daryl. Wala nang buhay ang lalaking ito. Inisip ni Daryl sa kanyang sarili na, sandali, sinabi ni Dax na hindi niya raw kilala ang taong niligtas niya. Kaya bakit siya nalungkot ng ganito? Naglakad siya palapit at nagtanong ng, ano ang nangyari? Huminga ng malalim si Dax na nagsabi ng, isang makasaysayang bayani ang lumisan sa mundong ito habang nananatiling buhay ang mga self-righteous at walang kwentang mga hayop na iyon. Namula ang kanyang mga mata. Bahagyang na-confused dito si Daryl. Mapait nang umiti si Dax at sinabing, Daryl, hulaan mo kung sino ang taong ito. Sino? Tanong ni Daryl. Huminga ng malalim si Dax bago sabihin ang mga salitang, siya ang sect master ng Eternal Life Palace na si Callum Webby. Ano? Siya ang sect master ng Eternal Life Palace. Isip ng parang kinuryente sa gulat na si Daryl. Katatawag lang ni Chester para sabihin na maaaring maharap sa panganib ang sect master sa Donghai City. Pero hindi siya makapaniwala nang marinig niya ito dahil masyado nang malakas ang pinuno ng Eternal Life Palace. Walang kahit na sino ang makakapanakit sa kanya. Kaya hindi niya inaasahan na mangyayari ang bagay na ito. Matapos ang ilang segundo, nakabalik na rin sa realidad si Daryl. Dito na niya naramdaman ang napakalakas na aurang nagmumula kay Dax. Tensyonado niyang sinabi na, hayop, Dax, isa-isa ka ng level 1 Martial Saint. Grabe! Level 1 Marital Saint. Isip ni Daryl. Mukhang hindi naman nakaramdam ng thrill dito si Dax, habang mapait nang umingiti at sinasabing, ipinasa ni Callum ang lahat ng natitira niyang internal energy sa akin. Ipinaliwanag niya ang buong pangyayari. Nakaramdam ng awa si Daryl matapos marinig ang kwento ni Dax. Isa nga itong makasaysayang bayani na inambush at inatake ng daan-daang tao hanggang sa mamatay. Isa nga itong nakalulungkot na kwento na kanyang napakinggan. Pero natuwa pa rin si Daryl sa hindi pangkaraniwang karanasan na ito ni Dax. Mabilis niyang tinawagan si Chester para ibalita ang nangyari. Matapos marinig ang pagpanaw ng Sect Master, natahimik si Chester sa loob ng isang sandali.
Hindi na niya napigil pa ang kanyang kalungkutan at napasigaw ng, "Daryl, papuntahin mo sa akin si Dax para ibigay ang sulat mula sa Secmaster. Gusto kong malaman kung ano ang sinulat niya rito. Hihintayin ko siya sa altar ng Eternal Life Palace." Sage, Chester. Huwag ka nang umiyak. Comfort ni Daryl na nakakaramdam din ng matinding bigat sa kanyang dibdib. Sumama ka kay Dax. May nahuli akong babae para sa'yo. Siguradong matutuwa ka rito. Sabi ni Chester habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ano? May nahuli siyang babae para sa akin. Isip nang natigilan si Daryl. Sino ba ang nahuli mo, Chester? Tanong ng naku-curious na si Daryl. Huminga ng malalim si Chester at sinabing, "Huwag ka ng marami pang tanong, bro. Malalaman mo rin sa sandaling makita mo siya. Dalian mo. Hihintayin din kita rito sa Eternal Life Island." At pagkatapos ay ibinaba na nito ang tawag. Iniling ni Daryl ang kanyang ulo at tumingin kay Dax. Najimpek na sila at nagtungo sa Eternal Life Island. Pagsapit ng tanghali kinabukasan, naging maganda ang panahon sa paligid. Naging kalmado at mapayapa rin ang tubig sa paligid ng Donghai City. Hindi kalayuan sa dagat na pinangingisdaan ng maraming mangingisda. Isang linggo na ang nakalilipas nang tapusin ng Elysium Gate ang masamang coastline sect. Nagpasalamat dito ng husto ang mga mangingisda sa Donghai City, nagmamalaking itinaas sa mga bangka ng mga ito ang Nine Dragons Justice Flag ng Elysium Gate. Sa napakaraming mga nakakalat na barko at bangka sa paligid, isang partikular na barko ang naging kakaiba sa lahat. Nagkaroon ito ng kulay pulang layag na mas naging malaki kaysa sa layag na ginagamit ng mga mangingisda. Magkatabing tumayo sina Daryl at Dax sa deck ng barko, habang tinitingnan ang magandang tanawin sa kanilang paligid. Pero naging mahinahon ang dalawang ito. Nasa kanilang likuran ang isang kabaong na pinagawa ni Dax sa kanyang mga tauhan. Nakalagay sa loob nito ang sect leader na si Colum Webby. May 1,000 kilometrong layo ang Eternal Life Island mula sa Donghai City, kaya kinailangan nilang gumamit ng kabaong para mapreserba ang katawan ng yumaong Secmaster para sa napakahabang paglalakbay na ito. Naging maganda ang kanilang paglalayag papunta sa isla na sinabayan pa ng kalmadong karagatan. Matapos ang halos 2 araw, nagawa na rin nilang makita ang isang napakagandang isla sa gitna ng karagatan, ang Eternal Life Island. Dahan-dahang dumaong ang barko, dito na nakita ni Daryl ang daan-daang tao na nakahilirang tumayo sa tabi ng dagat. Sila ang mga tagasunod ng Eternal Life Palace, at ang bawat isa sa mga ito ay nakasuot ng isang uniform. Pinamunuan sila ng isang lalaking may nakatrintas na buhok na nasa kanyang 20s. Mabilis na bumaba sina Daryl at Dax sa barko, habang papalapit ang nakatrintas na lalaki sa kanila. Magalang sila nitong binati ng, "Kayo ba si Secmaster Daryl Darby at Dax Sanders?" Tumango si Daryl at sumagot ng, "Oo, kami nga iyon." Mahaba ang kanilang nilakbay papunta sa isla ng Eternal Life Palace. Dito na yumuko ang nakatrintas na lalaki at sinabing, "Hinihintay na po kayo ng military advisor, ng 4 na mga Guardian King at mga nakatatandang membro ng ating sekta. Sumunod po kayo sa akin." Nauna sa paglalakad ang lalaki, habang tumitingin sina Daryl at Dax sa isa't isa habang sumusunod dito. Maingat namang binuhat ng mga tagasunod ang kabaong at sumunod sa dalawa. Napakaganda talaga sa Eternal Life Island. Puno ng mga puno ng niyog ang pangpang sa paligid nito, at mayroon ding mga burol na makikita sa gitna ng isla habang nagpapahinga ang napakaraming hayop sa paligid. Pagkalipas ng 15 minuto, nakarating na rin sina Daryl at Dax sa viewing deck. Isa itong napakalaking viewing deck na may laking katumbas ng 3 hanggang 4 na football field. Magagawa ng kahit na sinong makita ng malayo ang dagat sa paligid nito, at wala rin itong kahit na anong blind spot. Kaya sa sandaling atakihin ang kanilang isla, agad nila itong mapapansin. Kasalukuyang naglalaman ang viewing deck ng libo-libong mga tao na nakatayo ng maayos. Silang lahat ay mga tagasunod ng Eternal Life Palace. Makikita sa kanilang harapan ang isang napakataas na platform kung saan nakalagay ang isang tronong inukit na parang dragon. Nakaupo sa tronong ito si Chester na nakasuot ng kulay puting pangitaas, habang hawak-hawak ang isang pamaypay na gawa sa balahibo na nagparangya sa kanyang itsura. Nasa magkabilang gilid naman ni Chester ang 4 na mga Guardian Kings na si Golden Leon, Silver Wolf, Crimson Snake at White Horse.
Sina Crimson Snake at White Horse ay mag-asawa. Agad na napansin ni Daryl sina Golden Leon at Zion Featherstone. Tumayo ang dalawang payat na imahe ng tao sa kanyang likuran. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.